Nako, pati itong si aktor Dennis Trillo. Nagsalita na naman. Dunyor, makinig ka sa iyong kapalpakan. O ayon po dito sa balita, ang sabi po ni aktor, kilalang aktor na si Dennis Trillo, sana dinonate na lang natin yung mga binayad nating tax. Tama nga naman. Kasi alam naman ng karamihan ngayon kung nasaan napunta yung tax na yan. Busog na yung buhaya, pinakapakain pa nila. O ayon dito, sa gitna ng matinding pinsalang dulot ng bagyong Tino sa Visayas region, hindi napigilan ng aktor na si Dennis Trillo ang kanyang pagkadismaya sa nagiging tugon ng pamahalaan sa kalamidad. Sa isang viral post, tahasang sinabi ng aktor, ito ang pagkasabi, sana dinonate na lang natin yung binayad nating tax. Ang maikli ngunit matalim na komento ni Trillo ay umani ng libo-libong reaksyon at suporta mula sa mga netizen na kapwa na dismaya sa kawalan ng kahandaan bago tumama ang bagyo. Yun ang malaking kaibahan. Tahimik sila bago tumama yung bagyo. Tapos nung nangyari na nga, marami nang binaha dyan sa Cebu. Tahimik pa rin. Ngayong araw lang nabalitaan natin na merong pag-uusap, meeting, naku po. At mabagal na aksyon ng gobyerno habang libu-libong pamilya sa Cebu, Leyte, at Negros ang patuloy na nagdurusa sa iniwang pinsala na idinulot ni Bagyong Tino. Yung iba kasi bulag-bulagan, di ba? Kagaya ngayon, nakita nyo naman, yung galawan ni Dunyor. Di ba? Kay dating Pangulong Duterte, pag nabalitaan na may parating na bagyo, tapos malakas na bagyo yan, nagpapatawag na agad ng meeting yan. Kung ano yung plano, anong lugar ang posibleng tamaan ng bagyo. At nandun na, nakaantabay na yung mga magre-rescue. Nakaantabay na rin yung tulong. Nakahanda na. Ibang-iba. Kaya kinukumpara ngayon ng taong bayan yung galawan ng gobyerno ngayon at gobyerno noon. Tsaka napapansin nyo ngayon, kagaya sa Cebu, mukhang tahimik yung ibang bansa. Dati pag nagkaroon ng ganyan, baha, ang dami agad na nagbibigay ng tulong. Mga sa ibang bansa, yung mga malalaking negosyante, ang dami agad na magbibigay ng tulong. Pero ngayon, mukhang tahimik ka. Anyari na. Po, nakakalungkot naman talaga. Kaso nga lang, wala. Yan yung pinili. Taong bayan din naman ang may kagagawan. Kaya siya nandyan. Kaya ngayon, tanong po ng iba, kaya pa ba natin hanggang 2028 dyan sa pinagagawa nila? Kaya pa ba ng taong bayan na tiisin itong galawan ni Dunyor na kung saan action late na naman. O ayon po dito kay Clody Rico Naranja, huwag na magbayad ng tax, pupunta lang sa crocodile, sila lang ang busog. Nako po. Ayun sa kanila yan. Sabi ni Aldia Marimar Gomez, maganda po yan idol na huwag nang magbayad ng tax para wala na silang nakawin at i-donate na lang sa mga nasalanta ng bagyo. Nag-agree po sila dito sa idea po ng isang kilalang aktor dahil nadismaya lang naman tong mga to kasi yung ibinayad nilang tax, imbis na yung binayad nilang tax, eto malakas kumita to. At alam natin gaano kalaki yung tax na napupunta sa gobyerno. Ngayon, yung inaasahang tulong, nako po. Sa bagay, andyan naman yung 20 petot na bigas. Sabi ni Marilyn Rostia, mas okay pa nga siguro lahat ng tax ibigay na lang diretso tulong sa mga mahihirap. Sabi ni Lenny Bartolome, agree 100% para hindi sa mga buhaya mapupunta ang mga tax natin. Ang daming buhaya, di ba? Lalo na ngayon bumabaha. Nako, naglabasan na naman ang mga buhaya. Papansin nyo, mukhang parami na yung matapang na nagsasalita. Matapang na inilabas yung sama ng loob nila. Kaya itong si Dunyor, nako, at mga buhaya, kakabahan na talaga kayo. Lalo na ngayong parating na schedule na may magra-rally ko. Malakihang rally na yan. Itong mga nagre-reklamo na to, may mga supporters din to. Siyempre, mag-agree sa kanya, sa sinasabi niya, na gano'n na nga ang nangyayari ngayon. O pagdating sa pag-rally, sasama yung mga yan, maglalabasan yung mga yan, nako, mukhang sikat na naman ang Pilipinas niyan. Sikat na naman ang Pilipinas sa ibang bansa niyan. Laman na naman ng balita. Okay sana kung magandang balita. Tapos yung balita ganyan sa mga nagrarally dahil sa korupsyon. Hanggang ngayon, hindi pa rin kontento ang tambayan sa galawan. Puro na lang imbestiga. Baha sa Cebu, pero nandun sa Davao City, nag-iimbestiga. Di ba? Yan ang tinatawag na kakaiba talaga.
Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.